Hi mga Serjents! Buti naman at napadpad kayo dito sa ating channel. So sana sa mapag-uusapan natin ngayong araw ay makatulong ako sa inyong school at makapagdagdag ako ng kaalaman sa inyong mga isipan. So without further ado, simulan na natin ang ating talakayan. Let's bring it on! Ang mundo ng numero parang bituin sa langit. Nagkikislapan at may sariling awit. Mga simbolo, mga bilang, mga hugis na makulay. Sa dulo ng kwento, mahika ang taglay. Kumukit ng linya, ikonekta bawat dulo. Ang bawat numero, may lihim na kwento. Magsaya, magsaya, sa mundo ng matematika. May kwento, may tanong, at sagot na mahiwaga. Bilangin ang bituin, bumulong sa hangin. Umawit, sumayaw, sabay-sabay na humiyaw. Bilangin ang bituin, bumulong sa hangin. Umawit, sumayaw, sabay-sabay na humiyaw. Hi Serjents! Ayan. So ngayon, ang pag-uusapan naman natin sa video na ito ay patungkol sa line graph. Isang statistical graph na ginagamit din natin upang mas ma-visualize natin yung data na ating nakolekta. Ngayon, bago ka magpatuloy dito ay panoorin mo muna yung ating bar graph. Kasi pag na-master mo siya, mas mabilis mo tong magigets. Pero kung master mo na naman yung ating bar graph, ipagpatuloy na natin itong line graph. So again, pag sinabi nating statistical graphs, ito yung isang uri ng visual representation na ating ni-utilize upang ma-illustrate natin ang isang dataset para maging mas simpleng tingnan at mas mabilis maunawaan yung data na ating nakolekta. So may apat nga akong pinakilala sa inyo last time. Bar graph, pie chart, line graph, at stem and leaf plot. So si bar graph, maganda siyang gamitin pagka nagko-compare tayo ng distinct categories. Si pie chart naman is maganda siyang gamitin if you want to show parts that make up a whole and compare them. Si line graph naman, okay itong gamitin pagka ang ating data ay may changes over time or may trend. At si stem and leaf plot naman, maganda itong gamitin pagka ang gusto nating mangyari ay ma-reveal yung distribution of data at yung spread ng data. Pati pag gusto nating makita yung mga tinatawag nating extraneous data natin. So ngayon, magfo-focus tayo sa line graph. Pag sinabi nating line graph, so para lang din siyang bar graph. Si bar graph gumagamit ng bars. Si line graph gumagamit naman ng dots and lines para maipakita yung potential future pattern or yung existing trend sa ating mga data. Yan. Ito ang isang halimbawa ng line graph. So makikita natin, hindi bars ang ginagamit dito. Ang ginagamit dito ay dots na may mga lines that connects them. And kung mapapansin natin sa ating mga labels, ito ay more of a trend. So this information shows changes over time or shows trends of the data. Ayan. So ano-ano nga ba ang parts ng line graph? So parang bar graph lang din to. Meron siyang title. So pag sinabi nating title, ito yung tungkol saan ang ating data or yung ating graph. And meron din tayong scale dito, nasa left side. And sa baba, nandyan yung period. So, imbes na category, periods yung nilalagay natin dito. Kasi madalas, sa line graph, ang nilalagay dyan ay years, or time, or sometimes ay months, days. So, mga periods ang nilalagay dyan. And of course, you have our labels. So, sa left side, ito ay number of visitors. Sa ating lower part, ayan naman ay time. And of course,
yung ating pinaka points and line, which shows our data. And gaya din ng bar graph, pwede ka rin gumamit ng legends kung kinakailangan. So yan yung mga part ng ating line graph. Ngayon, paano tayo magko-construct ng line graph? Halimbawa, ito yung ating data, absenteeism for the first half of the school year. So, nag-record tayo ng attendance sa isang klase, and napansin natin ganito karami yung mga absent during these months. Yan, paano natin siya gagawing line graph? So, bakit line graph ang best dito? Bakit hindi bar graph? So, pwede mo rin naman gamitin yung bar graph. Pero mas maganda ay line graph kasi kung makikita natin, may trend ito. So, nakikita natin paparami ba yung absent, papaunti ba yung absent, may effect ba or wala, and nagkakaroon ng changes over time. So, kaya line graph ang mas magandang gamitin. And let's construct that. Unang-una, ilagay natin yung title ng line graph natin. Absenteeism for the first half of the school year. And, of course, i-drawing natin yung ating axis, the x-axis and the y-axis. Yan na. Anong susunod natin gagawin yan? We will now write our labels. Unahin natin yung sa baba, our months. So, ang periods natin dyan ay from June hanggang October. And yung label naman ng ating y-axis, which is number of absents. Ilang beses mayroong absent sa month na iyon. Now, sa bar graph, di ba nag-start tayo ng 0, then skip counting. Sa line graph, kahit wag kang mag-start sa 0, okay lang. Walang problema yon. Basta ang ating ilalagay na mga numbers dito ay may same distances between each other or same difference. Halimbawa, dito ang nilagay ko ay nagsimula ako sa 5. So, kahit hindi sa 0, kahit saan ka magsimula, papataas. So, nagsimula ako sa 5, sunod ay 8, 11, 14, 17, 20. So, kahit wala tong 0 at hindi skip counting, ang ginawa natin dito may same difference yung mga numbers. Lahat yan ay 3 ang distance with each other. So, ganun dapat. No need for 0 sa line graph. Pero dapat may same distance yung ating mga numbers. Yan. Now, okay na. Ngayon, ito ang tip ko sa inyo para hindi kayo mahirapang gumawa ng line graph. Maglagay kayo ng imaginary line. Sa bar graph, ang ginagawa natin, mga horizontal imaginary lines lang. Dito, lagyan nyo na rin ng vertical para kita natin yung intersection. Bakit? Para saan? Ngayon yung malalaman. Let's plot our data. So, ang gagawin natin, gagamit tayo ng dot or ng period, ng tuldok, kung saan located yung data natin. Halimbawa, sa month of June, ang absents ay 12. So, may 12 absents all throughout the month of June. Saan dito yung 12? Walang 12 na nakasulat. Ang nakalagay lang 11 tapos 14. But then again, hindi porke hindi natin nakikita yung number, hindi na siya nag-exist. Nag-exist siya. Invisible lang. Alam natin ang 12 ay somewhere in between 11 and 14. Hindi na lang siya sinulat for convenience purposes. So ngayon, saan mas malapit ang 12? Sa 11 or sa 14? Kasi ang gitna nila ay 12.5. So saan siya mas malapit? 11 or 14? Di mas malapit siya sa 11. So ang dot ay ilalagay natin somewhere here. Hindi saktong 11, hindi saktong gitna ng 11 at 14, pero mas mataas sa 11 na mas malapit sa 11. Nandun yung 12. So kung isusulat natin yung number, dyan siya banda. Okay. So sa July ay 17. Ayan, may sakto tayong 17. Edi doon siya sa saktong intersection. Sa August, we have 8 absents. Okay, saktong intersection din. September is 11, so saktong intersection din. October is 18, so alam natin na gitna yun ng 17 and 20.
Kaso, mas malapit siya sa 17. So, ibig sabihin, mas mataas ng konti sa linya ng 17. Pero mas malapit sa 17 kaysa 20. Which is somewhere here. After you plot the dots of our data, you just need to connect them using line. Okay, let's connect. Take note sa pagko-connect the dots, dapat straight line. Hindi pwedeng curve. Mali po yun pagka-curve ang ginamit. Iba ang ibig sabihin nun, and may mga makakasamang data na hindi naman talaga kasama kasi nagkaroon siya ng another path na dadaanan pag curved siya. So, dapat ito ay talagang literal na straight line ang gagamitin. From one point going to the next point. And so on and so forth. And, tada! This is our line graph for our data in absenteeism for the first half of the school. Ganun lang gumawa ng line graph. Sige, tingnan natin kung nakuha mo. Yan, subukan mo gumawa ng line graph gamit itong data na to. Weekly ice cream sales from Sunday to Saturday. Yan. You may pause this video and mag-construct ka ng line graph. Pwede mo rin namang balikan yung ating pinag-usapan kanina para guided ka habang ginagawa yung line graph. Okay? Yan, galingan! And yan, mukhang tapos ka ng gumawa ng line graph. Tingnan natin kung tama ang pagkakagawa mo. So again, una, isulat muna natin yung title. Huwag natin kalimutan. Weekly Ice Cream Sales. And then, just draw the axis, the x-axis and the y-axis na magsaserve as guide ng ating data at kung saan din natin ipa-plot yung ating line. Then, una nating lagyan ng label yung baba. So, this will be days of the week or our days, di ba? So, lalagay natin yung periods from Sunday to Saturday. Okay na tayo sa baba. Lagyan naman natin ng label yung ating left side. So, ito ay sold or we can say that number of sold ice cream. So, ilan yung naibentang ice cream. Ngayon, lalagyan na natin siya ng scale. Again, no need na mag-start sa 0. Kahit saan ka pwede mag-start as long as may same difference yung ating mga ilalagay na numbers dito. Pare-parehas dapat. So, simulan natin sa, siguro simulan ko na sa sa 12 kasi yun naman yung pinaka-list doon sa aking data. So, 12 and then nag-decide ako ang distance ay 3. So, plus 3 ako ng plus 3 hanggang makaabot sa third. And, yan, pwede na ako mag-plot nito. Pwede na naman talaga. Pero para mas maging accurate yung plotting and hindi ako maduling pagtingin kung saan ilalagay yung aking period dito sa ating line graph, lagyan ko na lang siya ng imaginary line na magsiserve sa akin as guide. Yan, isang horizontal at mga verticals. Okay, sabi dito, nung Sunday daw, 30 ice cream yung nabenta. E di nung Sunday, ang tuldok ay ilalagay ko sa tapat ng 30. Nung Monday, biglang nag-drop yung kanyang sales. 12 na lang. Then Tuesday ay 15, Wednesday ay 21, Thursday ay 18, Friday ay 21 ulit, and Saturday, 27. After nating ma-plot yung mga dots natin, yung ating mga data sa ating table, you just need to connect them using straight line. Again, straight. Bawal ang curve. So, from one point to another point. And this is our line graph for this data. So, ayan. Makikita natin yung trend. During Monday, mababa ang benta. And habang papunta ka sa weekend, up to Sunday, pataas ng pataas yung sales. Yan. So, makikita natin, magkakaroon tayo ng idea. Pinakamataas ang sales habang pumupunta sa weekdays. So, kung ikaw ay isang businessman ng ice cream, edi mag-i-stock ka ng ice cream during Wednesday.
Diba? Kasi sasalubungin mo yung madaming sales. Tapos ipapaubos mo yung stock mo ng Monday hanggang Tuesday para hindi ka malugi. So dahil nakita natin yung trend ng bentahan ng ice cream, nagka-idea tayo ngayon kailan mo kailangan bumili ng maraming stocks, kailan naman yung kaunting stocks lang ang dapat mong bilhin at ipaubos yung iyong natirang mga stocks para mas maging smooth ang flow ng negosyo. Diba? Ganyan kahalaga ang pagtingin natin sa line graph. Nakakaroon tayo ng idea sa trends or sa changes na nagaganap. And para medyo bigyan tayo ng kaunting anghang na flavor, i-level up natin ng kaunti. Let's interpret the line graph. So sabi dito, ayan yung nasa-save ko na pera during weekdays. So tuwing may pasok from Monday to Friday. Makikita natin dyan yung aking savings. Monday ay 10 pesos. Kaso nung Tuesday and Wednesday, medyo wala akong pera. 5 pesos lang ang na-save ko sa alkansya. Nung Thursday, nakayanan kong mag-save uli ng 10 pesos. And nung Friday, nakapag-save na ako ng 20 pesos. So, habang tinitingnan natin tong line graph natin, sagutan natin tong mga tanong. Let's interpret the graph in order for us to answer these questions. Magkano daw ang na-save ko ng Tuesday? So, ito yung katapat ng Tuesday. And ang na-save ko ay 5 pesos. Yun, diba? Ganun lang. On which day were the savings the highest? Anong araw daw yung may pinakamataas akong na-save na pera? So, makikita ko dito yung may pinakamataas na dot ay yung katapat ng 20, which is on Friday. So, Friday yung aking highest savings for that week, which is 20 pesos. What is the total amount saved for the entire week? So, magkano yung aking natipid or naitago or na-save na money sa buong linggo na ito? So, para malaman ko yan, kailangan kong isa-isahin magkakano yung na-save ko per day. Sa Monday, nakapag-save ako ng 10 pesos. Tuesday and Wednesday, both ay tig 5 pesos. Thursday ay 10 pesos ulit. And on Friday, yung aking biggest savings, which is 20 pesos. Therefore, ang total amount na na-save ko sa entire week na yon ay 50 pesos. Is there a period where the savings remained constant? So, ibig sabihin, meron bang period na same lang yung aking naihulog? Meron. Ibig sabihin, makikita natin, kasi sa between Monday and Tuesday, nag-drop yung savings ko ng 5 pesos. Tuesday and Wednesday, same amount lang. Between Wednesday and Thursday, nag-rise ako ng 5 pesos naman. And between Thursday and Friday, nag-increase yung savings ko ng 10 pesos. So, mayroon tayong makikitang constant. Ito yung walang change na naganap. Ibig sabihin, parehas na amount ang na-save ko noong Tuesday at noong Wednesday. Iyon ay ang ating sagot. Kasi walang change in value ng savings. Parehas tig 5. So, sila yung constant. Yan. Sagutan natin yung sunod pang mga tanong. Yan, medyo challenging to. Ano yung fraction of the total weekly savings was saved on Friday? So, di ba may total savings ako? And, i-compare ko siya nung savings ko ng Friday. Ano yung fraction noon, nung Friday? Magkano ba yung total savings ko? Nasagutan na natin yung kanina, which is 50 pesos. And, dito sa Friday, makikita natin ang na-save ko doon ay 20 pesos. Ibig sabihin, sa total na 50 pesos, 20 pesos dun yung Friday. So, paano ko siya gagawing fraction? E di numerator ko yung Friday, denominator ko yung total savings. 20 over 50. And of course, sa fraction, laging naka lowest term. Which means, ang fraction ng aking savings ay 2/5 noong Friday compared sa total savings.
Yan, medyo mahaba yung number 6. Ano? Halimbawa, gusto ko daw ma-double yung aking total weekly savings next week. Pero, wala akong magawa sa Monday to Thursday. Yun lang talaga yung kaya kong i-save during that time. Para ma-achieve ko yung aking goal, magkano yung dapat kong ma-save sa Friday? So, himay-himayin natin. Isa-isahin natin. Una, ang aking current weekly savings ay batay dito sa ating data is 50 pesos. Ang goal kong sinet, dapat next week, yung buong week na yon, makapag-save ako ng 100 pesos. Kaso ang condition natin, yung Monday to Thursday, hindi natin babaguhin. Ganyan pa rin yung magiging trend ng aking savings. Which means, from Monday to Thursday, kaya ko lang mag-save ng 30 pesos noon. Eh di magkano yung dapat bago kong savings ng Friday para ma-achieve yung goal ko? So kung ang goal ko ay 100, pero yung Monday to Thursday ko, ang kaya ko lang i-save ay 30, meaning, on Friday, dapat makapag-save ako ng 70 pesos. Which means I need to save 70 pesos on Friday to reach my goal, which is doubling the amount of my weekly savings from 50 pesos to 100 pesos, whereas I cannot change the amount I save from Monday to Thursday. Yan. So, ganun lang ano. So, kung maalam kang umintindi ng ating graph, madali lang magsagot ng mga tanong about the graph. And, para makita natin kung talagang natutunan mong mag-interpret ng line graph, subukan mong sagutan to. 3 tanong lang ulit. So, ayan, meron tayong line graph. Ito ay average peso-dollar rate at the end of President's term. Simula kay former President Corazon Aquino to former President Rodrigo Duterte. Ayan. So, yung mga data dito ay, ano yan ha, estimated yan. No, medyo hindi siya ganun ka-accurate. Pero ayan yung ating nakitang mga data sa different sources na ating sinerch. Kung medyo may discrepancy or pagkakaiba, pwede nyong i-correct sa comment sections. Ano? Okay, so yan. Sige. Tingnan natin kung kaya mo siyang sagutan. And balik ka lang sa part na to ng video pag may sagot ka na. And yan, mukhang napag-isipan mo na ano. So, tingnan natin kung tama ang mga sagot mo. Una, during whose term did the peso have the most power? What is its exchange rate? Pag sinabi nating most power, ibig sabihin almost kapantay niya ang dollar. So malalaman natin na powerful ang peso pagka mas mura ang dollars pag pinagpalit mo. So kaninong term siya? During former President Cory Aquino, 1992. Diyan may pinakamalakas na power ang pesos natin. Based from this raw data at 25.75 pesos per dollar. Okay? Ibig sabihin, nung panahon ni Cory, ang piso natin katumbas ng $25, almost $26. Kanino naman daw may pinakamababang value ang pesos based lang sa dito sa raw data natin. Ayan, during former President Duterte's term, 2022, kung saan ang $1 ay katumbas ng 54.51 pesos. Ibig sabihin, ang baba ng value ng peso sa global market. 54.51 pesos per dollar. So in your opinion, what might be the reason for the sudden fall of peso value between 1992 and 1998? Yes, ang laki ng fall, di ba? Makikita natin dito. During Aquino, former President Cory Aquino, 25.75. Ang power ng peso natin based from raw data ay malakas. Pero nung end na ng term ni Fidel V. Ramos, former President Fidel V. Ramos noong 1998, nag-jump ng 41.50. Bakit kaya? So, since ito ay opinion-based question, basta may sense yung tanong mo at yung sagot mo pala, at na-explain mo naman to properly, okay yan.
Pero isi-share ko sa inyo yung tunay na dahilan. Hindi dahil weak na president si Fidel V. Ramos, hindi yun ang ibig sabihin yan. Pero actually, during his term, noong 1997, is nagkaroon ng tinatawag na Asian Financial Crisis. So, talagang nagkaroon ng malakihan, as in worldwide ito, na financial crisis sa buong Asia. Bakit? Anong nangyari nung panahon na yon, nung 1997? Nagkaroon kasi nung tinatawag na, kung familiar kayo doon sa Tom Yum na term, dito siya galing sa Tom Yum crisis na nag-start sa Thailand. So, ang nangyari noon, yung kanyang currency, which is baht, is super humina. As in, talagang nag-crash yung value niya. So, dahil nag-crash yung value niya, medyo talagang yung baht, Thailand's baht versus US dollars is ang laki ng halaga ng dollar kasi nagka-crash yung currency. Ngayon, nag-crash yung currency na yon, nagkaroon ng tinatawag na contagion effect. So, ibig sabihin, yung mga foreign investor is pinull out nila yung kanilang investment sa Thailand. Kasi, syempre, dahil humihina ang currency ng Thailand, yung kanilang investment doon is maaaring malugi. Maaaring silang mabankrupt. So, ang ginawa nila, pinull out nila yung investment nila para hindi mag-crash yung kanilang business. And because of the contagion effect, naisip ng mga foreign investor na, naku, possible din mangyari yun sa mga neighboring countries. Kabilang doon ang Philippines sa neighboring countries. So, anong nangyari? Pinull out din nila yung kanilang mga investment dito sa Philippines. And because of that, nawalan tayo ng investors. Yun kasi yung nagiging power ng ating So, sa economics, tanongin niyo sa inyong economics teacher kung paano nangyayari yung peso-dollar exchange rate. Sino nagdidikta, ano yung mga principles na ginagamit. So, basta ganun na nangyari, humina yung pesos talaga natin. Because of that, 1997 Asian Financial Crisis. And ang ginawa pa noon ng Pilipinas, kasi talagang humihina ang peso value natin, ay nagpataw ang Bangko Sentral ng super laking interest sa lahat ng manghihiram ng pera sa kanila. So, yung isang yun ay naging dahilan pa ng lalong paghihirap ng mga Pilipino. So, yun yung nangyari during this time. Bakit sudden jump? Bigla ang pagtaas ng value ng dollars versus peso. Pero again, since ito yung opinion-based, as long as batay sa iyong opinion and you defend it well, okay ang sagot. So, yan. At ganan gumawa ng line graph at mag-interpret nito. So, sana may naintindihan ka kahit nagkaroon tayo ng kaunting historical chika-chika moment, economics. Yan. So, yun lang. So, again, disclaimer yung peso exchange rate versus dollars ay hindi nangangahulugan, hindi ito yung fully kino-consider kung naging magaling ang president. Maraming dapat i-consider. Like education, infrastructure, industrial, economics. So, napakarami. GDP, so gross domestic product, and maraming dapat i-consider para ma-evaluate natin kung ang isang president ay naging magaling noong siya ay nakaupo sa pwesto. And again, wala ako sa tamang posisyon para magbigay ng objective analysis about that kasi hindi ko na siya expert. I will leave it to the analyst, And of course, I will leave it to you to conduct your own research. So again, objective research. Huwag magpadala sa damdam. At yun lang naman, mga Serjents. Bye!